Pain doesn't wait, and healing shouldn't either. At Mount Holistico Physical Therapy and Wellness Center, located at St. John the Baptist Medical Center, we don't just treat pain, we restore movement, strength, and quality of life. From pain management and stroke rehabilitation to sports injuries, arthroplasty recovery, and frozen shoulder, our licensed therapists deliver care that's both medical and holistic. We care for children, adults, and seniors, offering pediatric and geriatric therapy, pre-birth care, and recovery programs designed around you. Relax, recover, and heal with therapeutic massage, deep tissue, lymphatic drainage, acupressure, beauty, and slimming therapy, guided by professional medical and holistic consultations. This is where science meets compassion. This is where healing begins. Mount Holistico, your partner in recovery and well-being. Great. Exam day, hawak mo na yung test paper pero blanco ang utak mo. Don't let stress and brain fog ruin your grades. Nevron Memo with Go2 Cola gives you sharper memory, better focus, and less anxiety. Para sa bawat tanong may sagot ka, be exam ready, be brain ready with Nevron Memo. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistico. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistico. New year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. Holistico. Hello, good evening, everyone. And welcome to week 2 of our Prosper and Perform Challenge. No po, magandang gabi po sa ating lahat and thank you for taking time to join us tonight. Last week, we learned that health is the foundation of wealth. Ngayong gabi, we go deeper. Tonight, we will discuss a condition that is likely affects many Filipinos, arthritis. And understand how lifestyle, discipline, and daily habits influence our joints, mobility, and long-term productivity. At this session, it's not only about physical inflammation. Hindi lamang ito tungkol sa pananakit ng kasukasuan, this is also about mental transformation. Because just as a uric acid builds up slowly in the body and limits movement, a scarcity mindset builds slowly in the minds and limits growth. Tonight is about removing both. We are here to learn, grow, and realign our health and wealth mindset. Dahil ang tunay na prosperity ay nagsisimula sa loob. So to formally begin our session, we will have an opening prayer. We have a designated person who will lead us tonight. So may we call Pastor Fong Layog to lead the opening prayer. You may now
unmute your mic and turn on your camera. Thank you. Okay, let's go to the Lord's Prayer. Lord God, thank you very much for this opportunity that we can hear a lot more things that you prepared for our life, Lord. Continue to bless this Mount Tolistico, especially Dr. Maika and Sir Maku and the staff, Lord. Help us to reach out a lot of people that need medication, Lord. Not only medication, physical medication, but also make this a channel to bring them to your fold, Lord. Thank you very much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, thank you po, Pastor Fong, for leading us in that meaningful prayer. Thank you for helping us start this session with guidance and clarity. And now, let's proceed to our session objectives. You know, by the end of tonight's session, participants will able to, number one, unahin po natin yung health objectives po natin. Ano? First, define gouty arthritis and distinguish it from osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Second, understand its causes and why cases are increasing. Third, identify preventive lifestyle practices like proper diet and hydration. And lastly, recognize how Mount Tolistico herbal wellness products may support joint health and balance. Next is wealth objective. First, understand the difference between scarcity mindset and abundance mindset. Second, apply discipline and mindset for long-term productivity. And lastly, connect health discipline with financial and personal growth. And we have challenge objective. Participants will reflect and share why I chose Mount Tolistico, anchored on faith, discipline, and commitment to health. As we begin tonight's session, let us open our minds to knowledge, our hearts to discipline, and our lives to transformation, because true prosperity begins within. It is my honors tonight to introduce again our speaker for tonight. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our speaker, Dr. Maika Joy Katipon, the naturopathic doctor in integrative medicine and CEO of Mount Tolistico Herbal Company. Let's give her a round of applause. Thank you, Vincent, and good evening to all. Good evening to everyone po na naririto ngayon. May I hear from you? Yes. Okay. So good evening, everyone. Good evening po. Yes, ma'am. I'm happy to see you again joining our online seminar. So last week, let's have a short recap of what we have. Yes, good evening po. Yes, ma'am, nakahabol. Who else? Ayan, Pastor Ray Carandang, it's our pleasure na finally you are able to join the seminar. So later you can be our the one who will give us the closing prayer. Yeah, Pastor. Okay. So I can see Ma'am Beng. I'm happy to see you again. So Happy New Year. So this is a New Year New Year seminar. Hello po. Okay. So hopefully from Cebu ba, Ma'am Jen Rose? Bohol yata. Yan. Yeah, all the way from Bohol. I'm correct. And Pastor Fong mukhang nasa sakyan pa, but he give time para maka-join po sa ating online seminar. I'm happy to see you all. And before we proceed, ayan, si Ma'am humabol. Okay, so before we proceed to our health education and wealth education at the same time, dalawa yung topic natin dinidiscuss every week. Let's have a short recap of what we have discussed last Monday. So for those who are here sa ating online seminar, you can help me to discuss a little bit para magkaroon ng short review for those na ngayon lang uli naka-join. So last Monday, if
you took Nevron, for sure, maalala nyo pa rin, ano, first thing na ating diniscuss is the definition of health. So I presented you the definition of health according to WHO, wherein we discussed na it's not really possible to attain the definition of health by WHO because it is very impossible to attain the complete state of physical, mental, and social. So yes, health is not merely the absence of illness. So we didn't mean na healthy ka kapag wala ka lang physical illness. Because sometimes ang tao, di ba po, hindi lang physical illness meron, kundi nanggagaling sa spiritual illness meron siya. Kaya kahit normal ang kanyang laboratory test, lumalabas na bakit may symptoms pa rin siya na para siyang may sakit. So that's what we tackled, and that's why we discussed that modern problems ay kailangan talaga ay holistic solutions. Yes, and the topic that we discussed last Monday is what we called allostatic load. Do you remember that? Anyone po, kung sino po nakaalala kung ano po yung allostatic load? Meron po ba? Okay, so you can unmute your mic if you want to share something na any word or any summary na naalala nyo about the allostatic load. Meron po ba? Okay, parang nalimutan na. Okay, si Ma'am Riza. Yes, Nakapag-Nebron si Ma'am Riza, naalala niya. Okay po, Ma'am. Allostatic load, sa pagkakaalala ko, ma'am, chronic is a chronic stress, the wear and tear. Yes, exactly, ma'am. So this is a long-lasting stress plus hindi ka naka-recover. Ibig sabihin, no insufficient recovery. Na tuloy-tuloy kang napapagod, tuloy-tuloy kang nai-stress. Kaya ang nangyayari, yung ating adrenal gland nagpo-produce ng stress hormone na kung tawagin natin, ano pong stress hormone? Alin po? Start with letter C. Kailangan natin Cortisol. Yes, si ma'am. Nakapag-Nebron talaga si Ma'am Risa. Cortisol. Yes po. Mataas na level ng cortisol level. Sobrang effect ng Nebron sa akin. Opo. Kaya mamaya, I want to hear from you kung sino po mga magpe-present mamaya dung sa 7-day challenge natin of taking Nebron Memo. Ayan. So, we discussed from the reason why ang allostatic load ay hindi nakakabuti sa ating katawan because it increases the level of cortisol, which is a stress hormone na nagkukos ng maraming diseases sa ating katawan. And there's actually the mind and body connection. So kapag stress tayo emotionally, ano po yung nangyayari sa katawan? Can you give, enumerate some symptoms po kapag tumataas ang ating allostatic load? Ano yung pwedeng mangyari sa ating katawan? The staffs can also give answers, ano? Everyone can participate in this discussion. Okay, ano pong pwedeng mangyari sa katawan? There would be inflammation, Yes po. hormonal dysfunction, high cholesterol, Yes po. high blood pressure, Okay and po. high sugar. Wow, talagang nag-Nebron si Ma'am Risa. Nag-review. Nag-review Nag-review, talaga ma'am. siya. Okay, yes, kaya may hypertension, may high blood cholesterol, high blood sugar din. So because of that allostatic load na hindi natin napapansin na ito po ay unti-unting dumadami sa ating katawan. Kaya sa Mount Holistico po, what is the best nutrition po na pwede natin ibigay sa ating katawan to recover from that deposit of allostatic load is what supplement po? Of course, the Nebron. Yes, of Memo course, enhancer. Memo Enhancer. Kaya nakita din natin na ang Nebron Memo Enhancer is a sustainable supplement kasi everyday
po tayo nagbi-build up yung stress sa ating katawan. Kaya dapat everyday din po nagte-take ng Nevron Memo Enhancer. Okay, so that's a good one na may naalala po si Ma'am Risa. Hopefully next week may makontribute po ang bawat isa. Ano? Okay, so now we will go to our the weekly challenge. Okay, so everyone, can you be able to see my presentation now? Okay. Okay, so if you can open your camera, you may do so that I can clearly see you and we have better discussion. But if not, because of some situation that you have, okay lang din naman po. We can understand. But in our presentation tonight, you see now we will going to start with our weekly challenge. Last week, we told you na magkaroon tayo ng sabay-sabay na pag-inom ng Nevron Memo Enhancer for 7 days. And you have to record if you can take some picture of, or you can send us message kung ano po yung before and after effect of Nevron. That's a good thing po. And we will judge you because we have weekly winners. So every time na magkakaroon po tayo ng challenge, may weekly winner. Okay, so let's see. Sino po magiging weekly winner natin ngayon? Who wants to share? Okay. Ito yung challenge natin last time. Okay, so who wants to share first? Ma'am, we need to send the pictures? No. Yes, better po. You can send in our chat box, then I can present it to everyone para lahat nakikita. Okay po. You can send in our chat box. Okay, later. Sige. Sorry po talaga. Nasa ano po ako, ma'am? Nasa camping sige. site ng academy. Okay, Kaya no medyo worries. maingay po. Okay, sige po. No worries. Okay, if you want to start sharing, ma'am, you wanna go first? Sige ma'am. Ako ma'am, pwede po ako. Sige pa. Sige, ma'am. Ito yung experience ko ma'am nung first day, nag-take po ako ng Nevron. Is, Yes. ang sakit po ng ulo ko kasi ang tagal ko pong hindi nag-take. Siguro mga 3 months ago na po. So, nung Monday po, nag-take ako bago ako matulog. Parang 8 o'clock po ng gabi. Tapos, parang 9 o'clock na, natulog na po ako ng 9. Pagising ko po ng umaga, ang sakit ng ulo ko. Sabi ko, bakit ganito ang epekto ng Nevron sa akin? Pero nireview ko po yung ating pinag-aralan, which is, siguro sabi ko nga, meron na siyang, may mga na sa brain ko na kailangan i-push ng Nevron para umayos po ulit ang aking brain. Ganun, brain cells or whatsoever na nandoon. Tapos after that, the second day, nag-take po ulit ako the same time, 8 o'clock po ng gabi. Tapos 9, basta before 10, nasa bed na po ako. So, medyo okay na po siya. Hanggang ngayon po, ayan. Medyo, alive na. Joke lang. Yes. Yun ma'am, yung naging epekto po sa akin ng Nevron. Yes, and mas alert kayo. Opo. Yes, ma'am. Yes. Yun, ma'am. So, Thank you po. if you notice din, may napansin ba kayo din sa difference ng quality of your sleep? Na parang mas mahimbing yata ang tulog ko simula nagte-take ako. Ang sarap ma'am matulog. Parang ang gusto ko pang matulog. Pero as a mother kasi, early morning. Yes. Ang body clock ko po kasi is dapat 4 o'clock. Nagba-Bible reading na ako. Yun yung nasanayan ng body clock ko na 4 o'clock nagigising. Kaya gising na ako. Pero gustong super antok ko pa. Yes. Parang ang sarap pa bumalik sa higaan. Pero kailangan labanan ko yung antok ngayon kasi kailangan gising na ako ng 4. Pero ma'am, hindi ko po kayang labanan na pagdating po ng 12:30 ng tanghali, I need to nap. Yes po. And it means that your body still needs to recover. Yun yung response ng body ninyo. Kasi sobrang dami yung ginagawa at iniisip. But actually, nalimutan ko i-mention sa inyo last week
no? Yan yung mga iniinom ng ating mga pastors, particularly Pastor Ed Laurena, yan. Kasi sila yung mga puyat. Kaya nung one time na nahirapan siya matulog, nag-preach siya, nahirapan din siya magsalita. So yan yung ating in-advise. Kaya mga pastors, sabi ko nga, ito po ay sustainable supplement. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na dapat iniinom. So, lalo din tayo mga mother, maraming ginagawa. You have to wake up early and sometimes ikaw yung pinakalas in the family to sleep. You have to take Nevron. Yan, para nakaka-recover po ang ating katawan. Okay, so thank you so much, Ma'am Riza. And I can see the effect nung Nevron talaga sa inyo. So, who else who wants to share po the benefit, the after effect of Nevron Memo? Is anyone po na pwede pang mag-share? Yes, ma'am. Ayan, si Hello. Ma'am. Okay. Hello. Can you Good please evening. tell your name first para makilala po kayo ng iba, your name, and how young you are, and where are you from? Parang Miss Universe lang. Where are you from po? Tapos ano po yung before and after effect po ng Nevron? I'm Sister Susan Rason from Lemery, Batangas, and I am turning 70 by July 15. Wow, opo. Sige, ma'am. Ang effect sa akin nung nag-start ako noon, minom ako noon, naubos ko yung isang bottle. Medyo umano yung mind ko, nag-refresh ba? At maganda yung effect niya, yung mga dapat kong alalahanin, naaalala ko. Pero nung in-stop ko, kasi na-stop ko siya, Opo. nakaubos ako ng one bottle, in-stop ko uli. Parang bumalik uli yung yung pagkalimutin ko. So, siguro kailangan ko talaga ituloy-tuloy itong paggamit ng Nevron. So, thank you, Thank you, Dr. Yes po. So that's our challenge last week. So every day, 7-day habit na magte-take pa rin tayo. Who else po? Meron pa po ba mag-share? Meron pa po ba? Ako po, Doc. Okay, si ma'am. Okay, ganun po ulit tayo. Name, how young you are, and where are you from? Ako po si Jen Rose from Bohol, Philippines. Bali, ako po ay 37 years old. And lately po kasi, this month, ay medyo marami pong activities na i-prepare para po sa mission. And medyo stress. Tapos, bago din po yung work ko ngayon, online teaching. So, medyo nag-a-adjust yung katawan ko. So, dahil nga po medyo ganun po, ang nangyari po ay yung headache ko po ay lagi po siyang umaatake. And there was a time na nakakalimot po akong uminom ng Nevron. Maybe 2 araw po na sunod-sunod. Tapos, uminom ulit ako. And then last week, buong week na to, uminom po ako. Nakatulong po siya ng malaki dahil una-una po, pag ako po humilata na, maya-maya, after ko po mag-pray, syempre, ay mahimbing na po nakakatulog. Kinabukasan naman po ay nakakabangon naman po na malakas na pulit ang katawan and refresh yung mind. And And may time po na inaantok ako, so pagdating po sa hapon, kailangan ko pong umidlip kasi yun na nga po yung effect ng Nevron. And that's what your body needs. Thank you so much, Ma'am Jen Rose. Before, if you didn't notice, even ako po isubuko yung Nevron, no? Before kasi I was taking it before bedtime because I have difficulty on sleeping sa tamang oras. But since na-regulate na siya, so no need for me to take it before bedtime. So what I'm doing now is I'm taking Nevron every morning. So after breakfast. So 2 capsules a day. Before, parang foggy yung mind ko. Ibig sabihin, parang hindi ko malaman kung anong uunahin kong gagawin, ganyan. But, it's really effective on me in the way na mas nagiging clear yung mind ko. I don't know if you experience that. Clear siya, mas refresh, tama yung sinabi ni Ma'am Jen Rose. You know where to start.
yung morning mo. That's the effect on me. That's why nagulat ako from gigising din ako bilang nanay, syempre 5:30, start with devotion, 8 o'clock. From that span of time, ang dami ko na halos natapos. Ganun kabilis na mag-process yung mind ko since then. Kasi I had difficulty before after my second pregnancy kasi I had CS section. So for those na CS, you will know the effect of the anesthesia, general anesthesia. Yung parang ang lakas ng Alzheimer symptoms sa iyo. Yung parang ang dami mong nalilimutan. Sasabihin mo pa lang, nalilimutan mo na. So that's the effect of the general anesthesia sa akin. So that's why it really helps me na ako'y nagte-take ng Nevron Memo. So is there anyone po na gusto pa mag-share or meron pa po ba nga habol? Ako po. Sige, si ma'am. Okay po. Name po, name, age, and where are you from? So, is there anyone aside from Ma'am Marciana Liling? Is there anyone po may susunod pa? Or last na tayo kay Ma'am Marciana? Okay, I think you will be the last. Sige, si Pastor. Okay, so may dalawa pa po tayong kasunod. Sige po. Okay, Ma'am Marciana, kayo po muna. Okay. Thank you so much, Doktora. Gumaling yung aking vertigo na pumunta ko dyan sa inyo. Sobra talagang sama ng pakiramdam ko. Hilong-hilo ako, nalulula, ganun. Pero ang sabi ko nga, humingi ako sa inyo ng ano tawag doon? Parang medical certificate para makapag-leave. Yes. Pero hindi ko na nagamit, nakakatuwa dahil ang bilis ng ang bilis po ng recovery ko. Nawala agad yung nalulula ako, yung sakit ng ulo, ganun. Tapos madali na ako nakakatulog. Thank you so much po. Ayun. So if you don't know si Ma'am Marciana, 3 days baka hindi nakatulog o almost a week? Opo, ganun. Almost a week. Po, parang konti-konti lang ang tulog ko. Yan. So, tapos nagkaroon siya ng vertigo attack. First time in her life. Diba? Na nagkaroon siya. She cannot define pa nga kung ano yung nangyayari sa kanya. Hindi na po siya makakain, nahihilo siya. Ayan. Tapos dumating siya dito, putlang-putla na siya. Ayan. So, ang ginawa natin, Nevron is the one of the recommended food supplement po na binigay po natin sa kanya. And thank you so much that it works. Okay po. Sige po. Meron po akong isang testimony, pero okay, matagal sige, po yun. Bali, Opo. nung time pa po ng pandemic, nagtututor yung anak ko na hindi niya talaga mapabasa yung bata. Talagang suko na siya, ayaw na niya. Tapos hanggang sa sinabi po ni Sister Maricel na painumin mo ng Nevron yung bata. So, pinainom po niya, and after po na maubos niya yung isang bote, ay ang bilis, nakakatuwa po, nakabasa na agad. Kaya ang galing din pala siya sa yung sa pagbabasa. At marami nasubukan ko na rin po nung sunod na taon, lahat ng mga eskwela ay na hindi makapasa. Ang bilis-bilis ng po. Taon, ma'am. Mga ilang taon? Siguro 3 years na po yung 3 years na po na ginagamit ng eskwela. Opo, mga ilang taon na po yung mga bata? Meron pong grade 3 po yon, meron pong 10 years old, may 9, may 8, tapos meron pong isang grade 1. Yes, kasi po according po sa study na dati ay pinresent ko sa inyo, sa cognitive po talaga ang laki ng tulong niya. Mga grade school students, tumaas po talaga ang grade. May study po na ginawa na nakatulong po yung herb na ginamit natin for Nevron Memo. So hindi lang siya sa mga na-stroke, pati din po sa mga may anxiety, depression, kulang sa tulog, or yun nga po, maraming stress, load sa katawan, pati po din sa hirap mag-aral. Ayan. So ngayon, thank you so much, Pastor Ray Garandang, and then Ma'am Terry. Okay po. Your name po, age, at taga saan po? Hello po, ma'am. Good evening po. Good evening po sa lahat. Ako po ba'y dinig? Yes po. Good evening po, Pastor. Malinaw po ba? Yes po, clear. Hello, ma'am. Bali, Yes po. una ako po ay unang papakilala po ako. Pastor Ray Garandang po. Ako po ay taga Calatagan, Batangas. Kaya ako po ay nasa
dito po ako nagpapasok sa Talisay Baptist Church. Actually, una bago po ako magpatuloy ay gusto ko muna magpasalamat po sa iyo at hindi ka nanawa na mag-invite sa akin. Kala ko nakalimutan mo na ako eh. Hindi po pala kayo kasama doon sa group chat, kaya pala. Opo. Ma'am. Pastor, sige Opo, po. kaya kung mamaya ako hindi rin nakaka-attend sa iba pang mga event, wala akong alam. Hindi ako na... Ngayon ko hindi lang ako na... nakita na. Sorry, that's our mistake, Pastor. Kahit nga dun sa mga event ng parang celebration ng annual, hindi ko Oo alam nga, kung kailan sayang. talaga. Wala akong alam eh. Opo, that's the first time na na-miss niyo po yung year. Nako na yun. Parang, Sige po. parang nakadalawang taon na ako, ma'am, na hindi Okay, sige naka-attend. po. So, naka-join Pero naman yun na po. po kayo. Salamat po ulit. Actually, ako po ay hindi naman ako talaga prepare na magbigay ng testimony. Kaya lang po, ay itong Nebron Memo pinagbibintangan ko. At napag-usapan lang itong Nebron Memo na hindi napasok sa aking isipan ng mga nagdaan. Palibasa, napag-usapan ngayon dito sa meeting, naalala ko, ako'y mag-share lang ng kaunting patotoo. Kaya napasok itong Nebron Memo. Actually, ma'am, ako ay 2 araw kami na nasa Walter Mart at hatid sundo ako dun sa mga tao dahil naanyayaan kami ng DTI sa trade fair. Tapos marami din mga gawain sa church. Di talagang maraming trabaho, maraming kapaguran. At hindi lang kapaguran, puyat din. Tapos minsan, si Mrs. sa 2 gabi na magkasunod, ako ay talaga ako umiiwas sa kape. Hindi ako uminom ng kape dahil alam ko nang hindi ako makakatulog. Kaya lang, natimpla na. Di ako naman nahihiyang hindi inumin. Hindi ininom ko. Okay. Di magdamag akong hindi nakatulog. Nakatulog man ako, umaga na, kaunti lang. Tapos pagdating ng liwanag, ako naman igising na rin kaagad. Ngayon, nung kinabukasan, pagod din, hindi wala pang tulog. Nung gabi, ay mahilig ito si Mrs. Kape. Para magkakapiligtan si Mrs. Pagka hindi nakapagkape, hindi makatulog. Kaya ako naman nalatigin din. Sabi ko, 3 higop lang naman. Sabi ko, hindi man siguro apekto. At masarap pa naman pagka kumakain, nakakapagkape. Di ako ngayon na tukso. Ang problema, madaling araw na, hindi pa ako nakakatulog. Naalala ko yung hindi pa ako makakatulog. Naalala ko yung ating mga medicine. Hindi pa nga ito memo eh. Ito pa mo. Doon yung answer pa eh. Sobrang luma nga. Sobrang luma na. Alam mo ba, may walang tinignan. Tinignan ko ang explanation ng mga nakalagay dito. March 17, 2025 pa nga eh. Okay po ha. Pwede pa naman po. Hindi ko na nga tinignan yun eh. Dahil sabi ko, baka sakali lang, makatulog ako. Ang daling araw na yun, araw yun ng Sabado ng gabi. Ang daling araw ng ganun ng umaga. Ginawa ko na nga, 2 tablet dito, 2 capsule pala. Saka 2 capsule nung, anong isa? Yung kulay pink ang tata. Perry Rose. Opo, Perry Rose. Sabay ko, yun ko lang 4. Hindi ko nga alam kung tigat ko pa nga eh. Baka lang, pag gumagawa ng pangatay kung nakatulog eh. Di nangyari, nakatulog na ako. Ang nakapagdadaka, kaya sabi ko, pinagbibintangan ko itong brain enhancer. Dapat sana, kung nakatulog man ako, at walang effecto itong brain enhancer, na ngayon ay nag-memo, dapat pagdiwanag, gising na ako. Tapos, linggo pa yan, siyempre dapat maagang gising, lalo ng pastor. Palibasa nga naman ako'y puyat ng piyat. At sarap ko ng tulog noon. Talagang pag-iising ko, pumilit pa rin akong tumulog dahil sabi ko, ang mag-handle naman ng Divided Sunday School ay mga leaders naman, mga teachers. Sabi ko, ang aking handle na lesson pa ay sa 9 a.m. Palit ako ng gising. Yung haba ng oras na yun, na dapat sa nagising na ako nung 6 o 7, hindi ako magising dahil nasasarap akong tumulog eh.
Kaya sabi ko, itong brain enhancer, napag-uusapan natin yan, hindi Yes po. kailangan. Yun lang Yes ma'am, po. share ko lang na. So at least you define kung alin po yung gumana talaga. Ano po? Thank you so much, Pastor Ray. And just please stay tuned kasi marami pa tayong matututunan ngayon. Okay, so we will give 5 minutes each for Ma'am Terry and Pastor Fong kasi I saw Pastor Fong raising his hands. Ayan, sige po. Ma'am Terry, name, age, and where are you from po? Magandang hapon sa lahat, magandang gabi. Ako po si Terry Buslon, taga Kalamba. Ay para sa akin talagang blessed na blessed ako mula pa sa umpisa sa mga herbal products. Ay ngayon, dahil dati namamahalan ako, yung binibili ko yung mga mababa lang na presyo. Ngayon humantong na talaga, ay dating brain enhancer yan, tapos naging Nevron ngayon. This week, ay blessing sa akin kasi nakaranas ako nung nakaraang linggo ay puyat ako dahil sa nangyari sa neighbor ko na nawala, kinuha ng Panginoon. Hindi man pwedeng hindi ako sa pamilya kasi kami-kami nga lang dito. Blessing sa akin kasi hindi ako gaanong kumbaga latang-lata kahit nakaranas ng puyat gabi-gabi sa araw, hindi naman ako nakakatulog kahit may inaasikaso din ako ibang bagay. Kaya sabi ko blessing sa akin dahil nagbigay sa akin ng suporta. Lalo, kasi hindi naman basta-basta makarecover sa puyat. This week, medyo nag-umpisa tayo ng Monday ay talagang ramdam ko yung talab kasi paghiga ko, ang bilis kong maantok. Tapos ang gising ko pag alarm ng aking cellphone kasi 4:50 naka-alarm kasi dahil mag-asikaso naman ng mga bata. Blessing sa akin kasi nagbigay talaga siya sa akin ng ganong sigla. At saka pag yung kanina nabanggit yung sa memory yung mga sabi mo Doc na iniisip mo gusto mong sabihin, may sasabihin ka pero nawala na sa isip mo, hindi mo na masabi kasi nawala na eh. May time ganun, kaya lang after seconds nanunumbalik, yun naalala ko na kung ano palang kukunin ko, anong gagawin ko. Kasi yung failures talaga dati, yung aking problema, yung maiksi lang talaga ako matulog. Tapos sa araw hindi ako makakatulog. Ngayon kahit di ako nakakatulog sa araw, at least sa gabi, longer time na yung tulog ko. Yun talaga ang aking naramdaman. Sa araw, kahit di ako matulog, kaya ko. Okay lang siya. Kaya salamat. Yes salamat sa talab sa epekto ng Nevron. Para ang pakiramdam, kasi ako mismo nararamdaman ko din po yun, na iba yung lakas na merong kakinabukasan. And that's true. Thank you, Ma'am Terry. And lastly po, Pastor Fong, you wanna share something po? You have 5 minutes po. Okay. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Malaki po ang tulong sa akin ng Nevron. At 1 year ko na po, mahigit 1 year ko nang itong ginagamit. Noong hindi ko pa ito ginagamit, sometimes nagdadrive ako. Hindi ko alam kung ako pa yung nakadaan na doon o whatever. So, at my age, 64, tapos ako pa ay COVID survivor. So, maraming Kaya nung sinimulan ko itong inumin, ay nakikita ko ang tulong nito sa akin. Number 1, isang sakit namin mga pastor, lagi kaming puyat. Kahit lagi akong puyat, dahil umiinom ako niyang gabi-gabi, ay okay naman ako. Yung reflexes ko, gumaganda. Yung memory ko, gumaganda. At malaking tulong sa akin. At iniisip ko pa, kasi dati may iniinom akong akala ko vitamins yun, na nabibili ko sa Mercury Drug. So, related do sa namamanhid yung yung dulo ng hilalaki ng paa ko sa
ilalaking pa ako, yung dalawang daliri doon. Mhm. Pero napansin ko, nung matagal-tagal na, siguro mga it takes 8 months, kasi tuloy-tuloy ko iniinom, hindi na iyon namamanhid. Actually, pati nga sa itong dalawang ganito ko, ayan, pati yung nasa kaliwa, wala na yung namamanhid. Ito na lang na, no? So, tingin ko, yun ang nakatulong sa akin kasi yung binigay na gamot sa akin ng doktor, yung Neurobion, 40 ko, ang mahal nun eh. Nung Yes, ako. nalaman ko ito ay 18 pesos per capsule. pain reliever, in-stop ko. Kasi alam naman yung aking kidney. Yes, opo. So, in-stop ko yon. Kaya, ngayon, ito na lang sa kanan ko, dalawang ito, merong pamamanhid ng konti. Pero, ang laki, I don't know kung yun nga, pero alam ko, may connection to sa utak, sa nerve. Kaya, sabi ko, ito malaking tulong sa akin. Kaya, every night, lagi ko iniinom yun bago ako matulog. Okay po. Thank you so much, Pastor. And thank you for reminding us kasi di ba yung iba commonly, Neurobion. Pero nakita natin that Nevron Memo for only 18 pesos per capsule, which is, ang layo ng difference ng ibang synthetic, pero very effective na siya. Kaya, gusto ko lang din i-share, meron din tayong kapatid na stroke, binigyan natin ng Nevron, at after a month, mas mabilis ang recovery. According do sa asawa, nakita niya yung difference. Kaya we can say talaga na ang Nevron po is pagdating sa income generation po, sa atin po kasi hindi lang tayo physically gumagaling, kundi pati nakakatulong ito sa pagdagdag ng income po sa atin. Una, pinakita ko sa inyo last time na dapat tumulong muna tayo. Una, natulungan natin sarili natin. For your great testimonies po, ang ganda na niyan. I-share nyo na yan kasi personally na-experience ninyo. So you have to share kung anong improvement nito sa inyong physical health, mental health, and then nakita nila din ang improvement nila sa kanilang sarili, i-share din po nila yon sa iba. At doon darating yung income sa atin. Chain effect na siya because of the word of mouth na effective din po sa kanila, yung Nevron Memo. Kaya we can say that every morning, di ba, we start our day for 10 minutes. 10 minutes of our day, pagkagising nyo, it will determine the next 10 hours of your day. Kaya if hahawakan po natin cellphone kagad, pagkagising, tapos nakita may puro negative kagad na papasok sa ating isipan. Pero if we start our day with prayer, devotion, and taking Nevron, the next 10 hours of our day will be good for sure. And research shows that high stress and poor sleep increase cortisol level na nabanggit ko nga kanina, which actually can impair focus, memory, and decision-making throughout the day. Chronic stress can even affect hippocampal function, which is the part of our brain po yan, that is responsible for memory. So in short, if our brain starts tired, distracted, and overloaded, our productivity, yung ating business, even our relationships will suffer. Kaya naman, the truth here is, success doesn't start with hard work, but it starts with mental clarity. That's why Mount Holistico, we focus on strengthening the foundation, which is our brain health. Kaya nag-start po tayo ngayong taon na to discussing about brain health. Nevron Memo Enhancer is designed to help support, una po, memory and focus, mental clarity, stress resilience. So kahit madaming ginagawa, madaming nagko-contribute na stress, we can overcome it. And daily cognitive performance. Meron pa nga nag-send sa akin from South Cotabato, pumasa siya sa kanyang exam. Kasi meron siya lagi talagang difficulty on remembering things. So, because when your mind is sharper, your decisions are better.
When your decisions are better, your life and business move forward. Wellness is not a luxury, it's leverage. Kaya dapat we have to take care of our brain health. So later we will announce who's the winner for last week's challenge kasi ang gaganda lahat. So give us time para matabulate ng ating staff who's the winner and we will announce your special bonus for your last week's challenge. And we will announce a new challenge po for this week. Okay, so now did you see the announcement po na ginawa ko sa GC? Nag-send ako ng picture doon. Sabi ko, can you guess kung anong klaseng disease yun dun sa hinlalaki? Anyone po na naka-guess? Anyone? Nakita niyo po yung picture ng hinlalaki? Nag-send ako. Pasintaboy sa may kumakain na nag-send ako. Can you check? Ano pong disease yun? Ano pong sakit meron doon sa hinlalaki na sinend ko po? Ang gout ba yun? Opo, Ma'am Beng. Yes, correct po. So ngayon, pag may nakita kayong ganun mga hinlalaki, may nagpa-check sa inyo dyan, tingnan mo nga ano to, ano dapat kong inumin. At least you have the basic knowledge po na yes, it can be gouty arthritis. So that will be our topic for our health education ngayon pong gabing ito. So let me start with the trivia. So can you tell me, is it the truth or just a myth? Okay, sabi po dito, gout is a rich man's disease. What do you think po? Myth. Myth. Po. How about the others? What's your opinion about this? Gout is a rich man's disease. Ibig sabihin, mayaman daw si Pastor Pong. Myth po, ma'am. Myth. Okay. Yes, because most people think gout, most people think gout only happens to kings who eat too much steak and drink too much wine. But here's the truth. Today, gout is rising among ordinary working Filipinos. For example, office workers, even drivers, business owners, and even people in their 30s and 40s. So prevalent na po ito. Lalo na doon may nakilala ko call center agent, ano? Ito yung nagiging sakit nila. So it's no longer a royal disease, it's a lifestyle disease. And here's another shocking truth. You can look successful, dress successful, even earn well, but if yung uric acid is silently building up in our body, pagkagising mo sa umaga, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad. Imagine, you cannot go to your work, hindi ka makatrabaho. Imagine building wealth, pero yung joint mo hindi nakikiisa, hindi ka makalakad. So tonight, we will talk about gouty arthritis, what it is, how it happens, and how we will prevent it. Okay. So, first, what is gouty arthritis? It is a type of inflammatory arthritis caused by high uric acid level. So, sino po dito nagpapalaboratory test? One indicator is kapag mataas po ang uric acid level po ng lipid profile ninyo. So, uric acid levels in the blood that form sharp crystals inside the joints. Okay, take note of that, sharp crystals. Talagang literally, sharp yung sakit niya, yung pain. Kasi nag-crystallize po itong mga uric acid. It commonly affects big toe. Yan, commonly po ito na nag-start dito. As you can see in the picture, ito po yung deposit of uric acid na naging crystal. Matatalas siya, kaya sharp yung pain na nararamdaman. And aside from big toe, pwede po maging affected ang ankles, knees, and even fingers. So it also causes sudden severe pain. Biglaan na lang siyang sasakit. And mapansin nyo doon sa picture na sinend ko, swelling. Meron pong pamamaga at redness, warmth in the joint. Parang mainit yung pakiramdam.
It is different from osteoarthritis and also different from rheumatoid arthritis. Hindi po porke arthritis ang mga dulo po niyan ay pare-pareho na. Kaya ako nagtataka dun sa mga bata, 20 plus years old, nilalagay nila pag nagpapacheck, may rheuma na daw sila. So, it's different po ha. Baka agoutic arthritis po ang ibig sabihin, hindi rheumatoid arthritis. So, let's define and give the differences of these three kind of arthritis. Actually, there's 100 plus kind of arthritis, but these are the common ones. So, first, for the gout, ang cause po nito ay high uric acid crystals. And the onset is sudden, biglaan na lang, and usually sa big toe nagsisimula. Very painful inflammation. While osteoarthritis po, this is common sa mga matatanda. Kaya nga nagugulat ako pag mga bata ay naglalagay osteoarthritis because of the wear and tear theory ng ating katawan, na kalaunan po gradually nasisira because ang nasisira po sa osteoarthritis ay cartilage. Hindi po buto, kundi cartilage. Hindi rin dahil sa deposit of crystals kung bakit siya sasakit, kundi dahil sa cartilage na sa gitna po ng mga buto. So gradually to, hindi to biglaan, usually po sa knees and hips, and it is degenerative. Ito po yon na unti-unti siyang madedevelop. And pag sinabi namang rheumatoid arthritis, this one is autoimmune. So your immune system attacking your own cells. Gradually to, hindi to biglaan. Both hands symmetrical, means pareho ang tinatamaan, and systemic inflammatory. Kasi immune system po ang nagkakos ng rheumatoid arthritis. Okay, so I hope that's clear na na-differentiate po natin ang gout, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis. So, I want to make sure lang na naintindihan, alin po dito ang autoimmune problem po? What kind of arthritis? Rheumatoid. Rheumatoid po, thank you. And ano naman po yung caused by the damage po ng cartilage? Osteoarthritis. Osteoarthritis. And ano naman po yung caused by high uric acid crystals? Gout po. Gout, yes. Gout. So magkakaiba po, So yung picture na pinakita ko a while ago, that is goutic arthritis caused by deposit of uric acid. So everyone, kahit mas bata po, ay pwede po magkaroon. Okay, let's discuss that. Etiology, causes. Bakit ba nagkakaganto? Ayan. Because number one reason is high purine diet. Mahilig po sa red meat. Ayan, ano yung mga red meat na alam po natin? Like beef, yes. Beef. Pork, ayan. Seafood din. Pwede din po biglang mamamagayan because yun nga, too much seafood and organ meat. Ayun, kapapares, ano pa nga ba yun yung kinakain ng iba? Isaw, ayan, opo. Like isaw, yes. Yes, isaw, pares, ayan po. Ayan, pata, ano pa ba? Yan. And then aside from that, because that's high in purine. And aside from that, sugary drinks. Mahilig sa matatamis, yes po, soda. Yan. Even yung mga juices na bibili natin, kahit sabihin mo parang healthy juice siya, pero when you said juice po kasi, there's high content of sugar pa din. Unlike in Singapore and other countries, kapag namili kayo sa grocery, there's a symbol kung mataas yung kanyang sugar content. But here in the Philippines, you have to look very carefully pa sa nutrition facts for you to check na mataas. Ang problem, hindi alam na lahat ng Filipinos na mataas yun. 12 grams, yun, ganon. Kaya, dapat hanggang 8 grams lang ang sugar content. Minsan may 12, ganyan ang tataas. And aside doon, too much alcohol. Okay, please mute your mic po so we can have a clear audio. Thank you so much. Please mute your mic po. Okay. Alcohol, yan yung mahilig uminom. And
obesity. Kapag mataas po ang BMI, mabigat. Ibig sabihin, hindi kaya ng weight at dumadami yung factors. Kapag mataas kasi ang BMI, madaming ano yan, iba-ibang factors. So it can also cause gout and kidney problems. Okay po, so pag may kidney problems, there is poor uric acid excretion. Ayan. So, there's a tendency na magkakaroon po ng gouty arthritis kapag may kidney problem. And then, aside doon, genetics. So, like for example, my husband, mula sa tito niya, sa mother niya, lahat may mataas ang uric acid. So, it's genetics. Kaya, there's a big high risk, increased high risk of getting gouty arthritis. And then, lastly, sedentary lifestyle. So when we say sedentary, ito po yung hindi masyadong gumagalaw, ano? Walang masyadong physical activity. So, pwede din ito mag-contribute sa gouty arthritis. Okay? So, what are the common signs ng gouty arthritis? Okay, can we please mute our mics po muna? Okay. Ma'am Susan? Ma'am Susan, can you please mute lang po? Paki-mute lang po yung mic muna. May audio po kasi pumapasok. Okay po. Okay, thank you, ma'am. Okay, so common signs po ng gouty arthritis, una, joint pain, stiffness, ayan, swelling and warmth, parang mainit yung sa loob, and reduced mobility, of course, pag hindi ka na makalakad, hindi ka makatayo. So, ito yon, usually, feeling stiff in the morning or after rest, ayan, puffiness in the joints, ito po, ayan, katulad niya, namamaga, moving less easily than before, and feeling tired more often. So, pathophysiology, paano nangyayari ito? Ano? Bakit nagkakaroon ng hyperuricemia kung tawagin? Okay, so the body breaks down purees and the organ that is responsible for producing uric acid is liver. Though, dumadaan po lahat ito sa kidney pa rin. So, the uric acid builds up in blood. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng hyperuricemia. So, crystals form in joints and immune attacks crystals. Kasi foreign sa kanya yung crystal. Nakita niya na nagbi-build up na may white, na sharp na mga crystals. Ang immune system, it's our defense mechanism na i-attack niya. And isa sa mga gagawin niya, i-inflame niya, babalutin niya, pamamagain niya. So that's severe inflammation and will cause pain. So think of it as a tiny glass shards inside your joint. So ganun ka-painful yung gouty arthritis. Parang may bubog sa loob po. Ano? So, okay. Gaano kadami ang nagsasuffer sa gouty arthritis? So, increasing cases due to, in the Philippines, is very prevalent because of high meat consumption. Nauuso sa atin ang samgyeopsal. Tama po, yung mga Korean diners dyan. Nasa samgyeopsal, baka nausuhan tayo. Sugary beverages, rising obesity rates because of sedentary lifestyle. Sa Philippines, hirap tayo na magkaroon ng physical activity because of our mode of transportation. And aside from that, yung mga parks natin is not, the environment itself is not inducing na magkaroon tayo ng physical activity. Unlike in other countries, when you go to China, Taiwan, Hong Kong, paglabas nyo sa park, ang laki ng mga public places na kung saan naglalaro o merong pang-exercise. Nasa park, mga pang-exercise para sa matatanda at sa lahat po. So, aside from that, it is more common in men, 30 to 60 years old, overweight individuals, people with metabolic syndrome. So, those who have diabetes, kidney problems, those are the metabolic syndrome. So, you have high risk to get gouty arthritis. And aside from that, strongly linked with, yun nga sinasabi natin, hypertension and diabetes. So gout is becoming a lifestyle disease in urban Filipino communities. Okay. So hindi na siya pang mayaman, ano?
pang sa lahat na talaga because the change of diet and lifestyle. So how Mount Holistico can prevent it? Okay, there's a good news. We have this combination. Please take note of this and you can screenshot or take a photo for this slide. But don't worry, I will send the presentation to you all para pag kayo ay merong gustong isharan nung ating topic ay mas mabilis po. Ayan, so number 1 po, una-una, turmeric. Kasi nakita natin kanina, nagkakaroon ng inflammation. So turmeric is anti-inflammatory and it also supports liver detoxification. Remember, uric acid were processed sa liver natin. Then, meron tayong arthritis capsule. The other brand is safe to take for your daily consumption. But the other one is only for, yung pinaka-strong natin, only for emergency purposes. Hindi siya pwedeng gawing candy. Na ang rule natin, hindi kasi pwedeng, hindi natin totally nararamdaman yung pain. Because hindi tayo basta pain reliever lang. We want to treat the root cause kung bakit po nagkakaroon ng gouty arthritis. Kaya sabi natin kanina, the uric acid level, tumataas siya, dumadaan din niya sa kidney. Kaya we have to support our kidney health. Kaya Aspalfern din po ay makakatulong. It lowers uric acid. And we have DOST lab test dyan na nakakapagpababa siya ng uric acid. Aside sa mga kidney stones o gallbladder stones. And then colon cleanse, it supports gut health. Remember, BMI is one of the risk factor para magkaroon ng gouty arthritis. So it helps reduce BMI, promotes metabolic balance, and supports elimination pathways. So it helps the metabolic balance. Kaya napaka-importante po na magki-cleansing pa rin. So when gut health improves, metabolic waste elimination also improves. Regarding with our diet and lifestyle, for gout, we have to eat more vegetables, low-fat dairy. We have to take water at least 2 liters daily. Cherries, for those who have a kidney problem, so limit lang po, hindi naman 3 liters para sa mga may kidney problem. So at least 2 liters. Cherries po is natural uric acid support. So yung mahihilig sa cherries. And we have to avoid red meat, organ meat, beer and alcohol, sugary drinks, and processed food. For lifestyle naman, modification natin, maintain healthy BMI. So dapat hindi bumibigat ka sa iyong sa kaya ng inyong katawan talaga. And we have to take regular exercises po. Manage stress and sleep 7 to 8 hours. Okay? Now, I want to ask something deeper, So, do you think gout is only about food? Nasisisihin natin kasi kumain ako ng ganito kaya ako nagka-gout ngayon, gout attack. Do you think it's about the food only? Or do you think it's about your discipline? Which one po? The discipline po. Yes po, discipline po talaga. Kasi kahit tempt na tempt ka ng kainin o tempt na tempt ka ng wag mag-exercise, wag gawin yung tama. Diba? Diet and lifestyle. Alam mo na nga nagka-gout ka, hindi ka pa iinom ng tamang supplement. Ayan. So, balik ka na naman sa normal diet. So, wala din po. So, actually, it's about discipline. So, because uric acid slowly builds sa ating katawan, hindi yan, although ang pain ay bigla mo na lang mararamdaman, but of course, the deposit of excess uric acid sa ating katawan ay slowly po nabibuild out. Ngayon, it's in relation with our wealth education tonight, ganun din po. Yung tinatawag nating scarcity mindset o yung laging limitado ang ating isip, pwede din po makaslow down ng success po natin.
Ayan. So both are silent, both are progressive, and both can limit our future. So tonight, we will not only clean our body, but we will also renew the mindset that we have. So we will learn how to remove the limitation in our mind. Kasi last week, pinag-usapan nga natin paano natin susuportahan ang ating brain health. Now, we have to remove the limitation in our mind. So what am I talking about? Okay. So, in Mount Holistico po, we believe health fuels performance. Performance creates productivity, and productivity creates wealth, which I discussed last Monday po, that wealth is in the Bible. Sabi nga, di ba, sa 3 John, nabanggit doon na above all things, di ba, brethren, above all things, I wish you to prosper also in health and in our spiritual. So, holistic yung sinabi ng Bible doon. And one aspect is about wealth. So, God really wants us to be prosperous. So, imagine this. Ayan. Okay, dito po sa ating picture dito. One example of what we are calling scarcity of the mind, or we are limiting our mind, ay katulad po na itong example natin. So, for example, lagi natin sinasabi, walang opportunity, mahirap ang buhay, mahirap talaga ang buhay sa Philippines, wala na opportunity dito. Tapos saturated na ang market, ang dami-dami na mga lumalabas sa Shopee, sa Lazada, sa online. So, na-stuck ka na doon. Complaining, comparing, and doubting. Nagda-doubt ka na kasi, ay, parang mas maganda yung product nila. May nakita akong ganyan. Parang mas okay to. So, yun po yung tinatawag natin scarcity of the mind. So, instead of saying wala na, parang hindi ka na makakapag-introduce sa iyong mga kaibigan how effective Mount Holistico products are, pwede natin yan ma-improve po. Okay, so we start learning, which is what you are doing tonight. Every Monday, a-attend po kayo, and then improve your health. Kasi you're the best example. We cannot say to our client or to the other patients na effective to, tapos nakita sa katawan mo, ikaw nga, ito nga, di ba? So, we are the best model or best example po, ano? So, you have to keep reading books, surround yourself with growth-oriented people. What I heard from you sa start natin, napakaganda because sharing, doon tayo natututo at nare-remind tayo na, ay, maganda pala ito, the same case to do sa aking kaibigan. Ito din ang i-share ko sa kanya. Yung testimony kanina ni Pastor, ni Ma'am, yun din ang i-share ko sa kanila. So, we have to change the mindset first. Okay, so when mindset change, our confidence will improve, our actions will improve, and of course, the result will also improve. Okay, so naalala ko yung isang kwento, ng dalawang klaseng negosyante. I don't know if you heard this po, sa mga pastors, kung narinig niyo na to. There are 2 different kind of businessmen. So, pareho silang nagpunta sa Africa. Pero nauna yung isa. Sila po ay pareho, ang business nila ay tsinelas. Okay? Tsinelas. So, yung isang businessman, nauna siya. Punta siya sa Africa. Sobrang excited niya, no? Yes, bagong lugar. Titignan ko kung mabebenta ko tong aking mga tsinelas. Pagpunta niya sa Africa, nag-observe siya. Umuwi siya. Kinuwentuhan niya yung isang businessman. Sabi niya, nako, wag ka nang pupunta doon. Ang mga tao pala doon hindi nagchichinelas. Hindi tayo makakabenta doon. Ngayon, yung isang businessman po nakausap niya, pumunta. Tiningnan din ang Africa. Pagkita niya, tamang-tama mga tao dito, walang tsinelas. Makakabenta tayo dito ng tsinelas. So now, you see the difference po ng mindset nila? Can you still relate doon po sa ating Yes, ma'am. illustration?
Yes, di ba? There's two different mindset. Well, mas yumaman yung isa. Kasi nakita niya yung opportunity. Di ba? Unlike doon sa isa, wala yan. Di yan ginagamit nila. Ayaw nila nitong ating supplement. So, wala na tayo. So, let's relate it in the Bible verse po, no? According to Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. This one, I want to relate it here because transformation begins in the mind. So health, wealth, and success follow the mindset. So true transformation nagsisimula sa renewing of our mind. Okay, so that's a good example. So hopefully hindi tayo tulad nung first businessman, sa second businessman tayo, no? Okay. Kilala niyo po ito? Sino po nakakilala? Wala? Pero kilala niyo ang Starbucks? Yes po. Do hindi tayo nag-Starbucks, ano? Opo. Hindi ako napasok din eh. Ayan. Tapos sa akin naman, coffee lang naman yan. Tama yung mindset ko, iba. Negative kagad yung mindset. So, this man is Howard Schultz po. So, he grew in a low-income housing community. Mahirap lang sila sa Amerika. So, when he visited Italy and saw coffee culture, ayan, so nakita niya ang hilig sa coffee ng mga Italians. Imbis na sabihin niya, hindi to mag-work sa Amerika. Imbis na yun ang nakita niya, sabi niya, I can bring this experience home. Ibig sabihin, kaya niyang dalhin ito sa Amerika. So he turned coffee into a global lifestyle brand. Ayan, so dinala niya yung coffee. At ito na yung global brand niya, Starbucks. Next, kilala niyo po? Ito yata ang kilala natin eh, yung nakapula. Tama po? Jollibee, ma'am. Jollibee. Sino ba to? Siya po ang founder, si Tony Tan Kaksyong. Okay po? Siya po. So, he started with an ice cream shop. So, hindi talaga si Jollibee, hindi fried chicken kagad. Ano po? Nag-start siya sa ice cream shop. So, when customers preferred hot meals instead of clinging sa mga cold na ice cream, so, inalis niya yung pride niya. So, he adapted. So, the decision built Jollibee into an international brand. So, lesson dito, yung flexibility and listening to the listening to the market because the market creates growth. So, yung mindset shift niya, from ice cream business lang ako, we can pivot to what Filipinos truly need and scale it. So it started with a small ice cream business, then shifted into hot meals, becoming Jollibee. So katulad din sa Mount Holistico na dati puro oil lang ang binebenta natin. Tama po ba? Oil lang ang alam Yes po, ma'am. Relate po, ma'am. Akala ko puro oil lang, yung oil lang sinasabi ko. Parang natawa tuloy ako doon sa taga-Palawan natin preacher, sabi, lahat daw ng nahihilo, lahat ng lumalapit sa kanya, iisang product lang yung kanya nire-recommend tuloy. Ayun. So, nakakatawa po. Pero, yun nga, imbes na isang product ka lang ngayon, you saw another opportunity na hindi lang pala ako ice cream, hindi lang pala oil, kundi meron pa palang Nevron na pwede ko i-recommend kasi madami pa siyang scientific evidence. Hindi lang siya sa stroke, hindi lang sa nerve or cognitive, pwede din sa mga students, sa professionals, sa mga seniors, pwede din sa kulang sa tulog, sa stress, anxiety, ang dami. Po? So meron pa pala at meron pa kayong iba pang matututunan katulad nga kanina, yung ating turmeric, aspel fern, yung combination na yun for the goutic arthritis. So you should be flexible and listen to the market. For example, naalala ko si Pastor Ray, nag-send siya sa akin ng picture na ganyan, the same, goutic arthritis yung case. Kung madami pala yung ganong case sa location mo, you don't have to, parang puro oil lang yung i-refer natin. Now, that's an opportunity na
bigay din pala natin sa kanila ay apple fern, turmeric, coloncless, arthritis capsule. Ngayon nakakatawa nga, no? Ngayon palang nalalaman ng iba na mayroon pala tayong arthritis capsule. Ayan. So, next po, eto, let's proceed to another example. Ito, kilala niyo po? O, kilala lang natin itong background eh. Ano po yung nasa background? National This is Bookstore. National National Bookstore. Bookstore. So, she is the founder of National Bookstore, si Nanay Coring. Ayan, kung tawagin. So, alam niyo ba yung pinagdaanan niya? Yung kanyang store before, na-destroy because of fire and war. Ayun. So, many would give up, but she rebuilt again and again. Today, National Bookstore became a household name. So, sometimes, di ba, the lesson here, resilience builds legacy. Kung tayo titigil na dati, distributor ako ng Mount Holistico eh. Dati talaga, ang sipag ko, nagkikwento ako sa aking mga co-pastors, sa aking members. Pwede pa uli nating i-build uli yung legacy na ito. And in reality po ha, I want to speak from my heart and with all due respect po, in reality po ha, sa mga kasama po natin ngayon, na sobrang tagal na natin magkakasama. Hindi naman po sa nananawa ako, ano. Huwag niyo po ma-misinterpret. I love na hanggang ngayon magkakasama tayo. But if you think of it, tumatanda na din tayo. Kanina natin ipapasa yung knowledge na to na may ganito palang product. Kasi sa daming lumalabas na iba't ibang products, ano? But we tested it, we proved it na talagang very effective. So, resilience builds legacy. Remember this Nanay Coring, di ba? From fire and war. Ibig sabihin, ang dami, ang tagal ng lumipas, but they are still consistent dun sa kanilang brand. So, ibig sabihin po, we can rebuild again after major setbacks. For example, dahil dumami kasing obligation. So, ngayon, at least, we can see that this is now necessity. Need ito. Kasi it's about health. It's about building the community. Okay? So we need to continue building the legacy. So if you can think, sino yung pwede kong ma-influensyahan, matulungan? Like si Ma'am Susan, kanino ko to pwedeng i-share? Sila Pastor Fong, sino pwede ko ngayon i-train na, katulad ko dati, na-train kasi ako eh. Kung sino ngayon ang pwede kong i-train, na sila naman yung magbi-build ng gantong legacy na ma-share nila itong goodness ng ating products. So, last example. Ito po, kilala niyo na po? Hello? Kilala niyo po? Hindi po, ma'am. Pero ito po, Mang Inasal. Kilala po natin ang Mang Inasal. Yes po. Mang Inasal. Kilala po Yes yan. po. Tapos, siya po ay si Edgar Sia II. So, siya po ang founder, very young. So, he started young and thought big. So, instead of just staying small sa Iloilo, noong time na binibili na siya ng Jollibee, ayan, talagang ginive up niya. So, from small, ngayon kasi ang nakita niya, na foresee niya, he can go bigger. So, started Mang Inasal in 2003 and achieved a major cash out to scale up because of Jollibee. Kasi yung Jollibee, mas kabisado na nila ang gantong business. So, mas natulungan siyang lumaki. So, ibig sabihin po nito, we can learn that we can think beyond our current environment. Like for example, sino po dito ang laging kung saan-saan napapapunta? Kumbaga, nagta-travel siya malimit po. Like Visayas, minsan nasa North Luzon, ayan, nasa Mindanao na siya. Yan. So, ibig sabihin, we can expand through word of mouth na maganda ang Mount Holistico products, ma-share, makwento. Like Pastor Fong, nakarating pa sa saan ba to, Australia, yung pastor na natulungan natin sa Australia, tuwan-tuwa, nag-normal ang kanyang mga blood test. Ayan. So, ibig sabihin, lumayo na ng lumayo ang ating natulungan. That's a good thing na lumalawak tayo, lumalaki.
Okay, so in connection to Mount Holistico, what do all these leaders have in common? So as you can see, they changed their mindset first. They improved themselves before expanding, and they focus on value creation. Ito po talaga si Mount Holistico, value creation. Ibig sabihin, gaano kahalaga at gaano yung maidudulot po ng ating mga produkto at service po na ginagawa. At nagbiyan pa nga tayo doon kasi we are helping the community, donating the 10% to pastors. We have 72 pastors, local pastors and missions internationally na natutulungan. So that's the value creation. Dumami ng dumami ang ating natutulungan. Here we can see that health is the foundation of performance. Performance creates productivity, and productivity creates wealth. Okay. So sana, hindi na ito yung ating iniisip. Ang dami ng products na lumalabas ngayon. Kundi ito na sana ang ating nakikita po ngayon. Maraming tao ang kailangan ng wellness, specifically the Mount Holistico products. Mount Holistico is not just selling products, it's promoting a lifestyle shift from reactive to proactive health. So hindi lang talaga product ang ating binibigay dito, Yung ano ba talaga yung tunay na value ng Mount Holistico? So that's my question for you tonight, Kaya sa ating weekly challenge po, I will discuss very shortly kung ano po yung gagawin natin. I hope that you were motivated and challenged through our discussion tonight. Po? So for this challenge po natin ngayong week 2, mag-isip po kayo ng 10 tao. Talagang lagyan nyo ng pangalan. Huwag yung si Kwan, si Ganto, si ano. Talagang may mga pangalan po. So kung nalilimutan nyo, take Nebron po muna, bago nyo maalala sino ba yun. Baka si Kwan, si ano, puro ganun po. So think of 10 people this week. Write down the 10 people you genuinely want to help. So either your family, friends, co-workers, business partners, or church mates. So if this helped me, who else deserves to experience this? So personally invite them to join next week's online seminar. So out of 10 people na ma-invite nyo po, of course, we cannot expect everyone na makaka-attend, but if they can, that's a good thing. So from out of 10 people, sana po ay may mga makadalo sa mga i-invite ninyo. Is everyone still with me? Yes po. Opo. So kung makaka-invite po kayo, 10 tao, padalhan nyo ng invitation. Pwede nyo gamitin yung ating poster about Perform and Prosper Challenge. Specifically, sino yung pwede nyong tulungan? Yun, number 1 motive natin, yung nakita nyo kailangan niya to about health, kailangan niya to about wealth, wala talaga siyang other means of income. And then, kapag dumalo po sila, if you successfully bring at least 3 friends who join live, you receive a special recognition bonus during the session. So the details of bonus may be announced during week 3. So that will be next week. So because growth multiplies when shared. Okay, so that's the first part of our challenge for next week. So mag-i-invite lang po kayo ng 10 at kung may nakadalo ng 3 kaibigan po sa inyong mga na-invite, kayo po ang weekly winner natin. Ngayon, the other part of our challenge is this, a Facebook post. Lahat naman po nakakapag-Facebook post, tama po? Opo, lahat naman Yes po marunong. Yes Opo. po. So I'm not requiring you na sumayaw like the TikTok. Hindi po tayo sasayaw, Don't be scared. No. So, magka-caption lang po kayo why I chose Mount Holistico. I-share nyo lang yung reason of your commitment to health, gaano kayo ka-passionate sa wellness through Mount Holistico, and yung belief ninyo
sa paglago, ano po, kasama ang Mount Holistico. So you can tag Mount Holistico, yung ating Facebook page. Create lang kayo ng testimony po. Yun, totoo po na bakit nyo pinili si Mount Holistico na maging ka-partner sa health and wellness. Okay, is this clear po? Yung ating Facebook post? Yes po. Okay, so it can be purely text lang, or you can put some pictures na meron kayong Mount Holistico products or any testimony po will do. Okay po. So, when you tag Mount Holistico, check po ng ating staff and then titingnan natin sino ating weekly winner. Ayan. So, from experiencing the benefit of our supplements, and now we are sharing how good are the products. Ayan po. Is everything clear? Yes po. Okay, so we will consume our remaining time po para sa question and answer. We have 5 minutes for this. Do anyone wants to raise any question po? Meron pong question. Yes, Tanong po. lang po. Ilang taon po ba na pwede ang ating Nebron ipagamit? Okay po. Ang laging rules po natin. Younger po, younger age. Apo. Ang laging rules po natin, kaya na ba niyang uminom ng capsule? So around 6 years old sa 7 years old, kaya na, paisa-isa. Yan po, pwede na sila. Once a day po. Apo, once a day lang po ang recommended natin sa mas younger. Thanks Okay po. Apo, in relation with gouty arthritis, is there any question po? Meron po ako ma'am na encounter na parang yung yung kamay, baliko-baliko na. Tapos sumasakit nga. Apo. So, ngayon ko lang naman po na as first time ko umattend itong ninyo Prosper and Perform. Yes So, po. ngayon lang po ako last week hindi ko po na touch yung niyo po. Yes. So, pwede ko na po ba siyang allocate ng ating mga product po? Yes po. Kasi that one, nakita niyo parang bali-baliko na, napabayaan na talaga yon severe cases na na-deform na. So, isa po sa makakatulong ay yung hot compress with yung ating oil plus yung mga supplements na ibibigay natin. Kasi napaka-importante po na laging root cause, kidney health and liver protection. Kasi doon nanggagaling yung high purine o high uric acid na na-form. Opo. Okay po. It's a good thing kasi apply nyo na kagad. Is there any question pa po? Yes. So this session is recorded. I will send it to our group chat para ma-share nyo din, para more information do sa mga prospect ninyo na ma-invite next week. And pati yung ating PDF file ng presentation ko po tonight, isa-send ko personally sa inyo para maganda na pag may nakausap kayo, isi-share nyo po yun kung may laptop kayo, computer, ganon, or isa-send nyo online. Maganda makikita po nila. Yan po. Thank you, Doktora. Thank you, ma'am. So, Yes, maganda po yung ating discussion ngayong Yes, gabi. At least naliwanagan natin yung differences about the gout, osteo, and rheumatoid. Yes So, po, magkakaiba. Magkakaiba po yun. Napakaganda po ng paliwanag nyo po the truth about those arthritis, rheumatoids. Yes, So, and if we have chance on the future, we can run through dun sa ibang klase ng arthritis po. Okay Yan. po. Okay. Thank you po. Good night po, Doktora. Yes Thank po. you If po. there's no other question, I wanna show you lang po itong tarpaulin natin. If you want to print po para mailagay ninyo sa inyong bahay or sa church, ito po. Just message our staff
Ito po, meron pa portrait or meron pa landscape. Ayan po. Ayan. So, message nyo lang po sila. And then, for the promo, before we proceed to the promo, okay. Cyril, okay, you can present the referral program for a while. Just give her 5 minutes po for the referral program. This is another avenue po para magkaroon po tayo additional income. Okay po. Ayan, good evening po. Good evening. Ayan, Yes. meron po tayong referral system, ang Mount Holistico Herbal Company. Visible po yung presentation. Mhm. Yes, ma'am. Yes, Ayan ma'am. po. Yung layunin po ng ating referral system, paramihan po yung customers and reseller. And number 2, bigyan ng reward ang mga nagre-refer. At lastly po, syempre po, palalakasin po natin yung community growth and at sales performance po natin. So, sino po yung mga pwedeng mag-refer? Andiyan po si customers, si resellers, si distributors, si dealers, at lahat po, pwede po tayong kumita through referral. So, paano po tayo magre-refer? So, ibibigay nyo po yung full name at contact number nung i-refer nyo po. Then, sasabihin po nila sa akin na referred by, for example po, na-referred po ni Ma'am Esterlina. So, sasabihin po sa akin nung ni-refer nyo na ni-refer po sila ni Ma'am Esterlina. O, pwede po tayong gumamit ng referral code. So, kailan daw po magkakaroon ng reward yung nag-refer? Kapag daw po nag-purchase yung ni-refer, kapag po nag-purchase yung ni-refer nyo po sa akin or nag-avail po sila ng reseller and distributor package. So, ito po yung referral rewards per successful referral. What's na kapag po nag-first order, yung ni-recruit nyo po na reseller or kapag yung reseller distributor, meron po kayong 5% commissions. And kapag po nag-repeat orders po sila, meron po kayong 3% override. Valid na po siya for 6 months to 12 months. If refer po kayo ng 10 new active distributors, meron po kayong 5,000 bonus. And kapag naman po sa patient, kapag po nakapag-refer po kayo ng new patient at nag-purchase po sila ng product, meron po kayong one-time 5% referral fee. And then pag po nag-refer po kayo ng 7 pataas na patients, in a month, makaka-receive po kayo ng 1,000 pesos worth of Mount Holistico product. Yung ano po ba yung reward type? Pwede nyo po silang ma-convert into product, Mount Holistico product, or pwede po siyang ma-convert into cash. Yun lang po yung ating pong referral system. Okay, Cyril, can you go back to the referral structure natin? Sa referral system, can you go back to that slide? Ayan, so ibig sabihin po, pwede pong patient ang ma-refer nyo o anyone na gusto pong maging reseller or distributor. So once na nagre-refer po kayo, meron po kaming commission na binibigay in consideration na tinutulungan nyo po kami na mas mapalawak po natin yung mga gumagamit ng products. Okay, can you show it, Cyril, yung slide na yan? The commission structure. Okay, any question po about the referral system po? So, wala kayong ibang puhunan po dito, ha? Hindi namin kayo hinihingian ng kung ano man. Yun lang na kapag may kakilala kayo at talagang interested, like for example po, alam ko po si Ma'am Beng, ang dami nagtatanong sa akin na mga pastor from you. So, pwede ito po yung gamitin natin na
sa mga pastor. Kasi ang dami nila. So, from you na lang sila kukuha or refer nyo sa amin, bigay na lang po din kami ng commission in return po. Okay po. Sige Apo, po. pati po yung mga patient na nire-refer. Si Pastor Hill kasi mahilig mag-refer ng patient. At makatulong lang din po na kahit pa 5% malaki po yun. Ano? Ayan. Sige pa. Thank you, Um, ma'am. Yes po. Any question Ay. po regarding that? Klaro po, klaro. Klaro naman po. Apo. Opo, klaro po. Yes po. Okay. So, So let's Ano? proceed to the last announcement lang po. Wait lang ha. Wala. Okay, let me proceed lang po dito. Okay. So Sir Patrick, you can discuss now the promo that we have. Good evening po. We have new different services of massage at St. John. First is the stroke massage. This massage is a gentle, specialized therapeutic massage designed to support stroke recovery and help reduce the risk of recurrence. Safe and non-invasive and tailored for stroke survivors and individuals at risk. Then the second is the sports massage. We have the pre-event prep, post-event recovery, maintenance care, and rehabilitation therapy, ideal for athletes, runners, cyclists, and martial artists. If you have inquiries, just feel free to contact us. Thank you po. Ayan. So, thank you, sir. So, we have sports massage. So, pag may kakilala po kayong mga na-injure, yun po, pwede po natin itong mai-recommend sa kanila. Okay, I think that's it for tonight. Sir Vincent, can we wrap up this meeting? Hello po, once again, good evening po. And And- thank you very much po, Doc Micah. And yeah, Vincent, I think we have to announce na sino yung winner sa ating this week's challenge para ganahan sila next week. Ano? Okay. Yes, ma'am. Regarding po ito sa reflection kanina po, right, ma'am? Okay. And then, i-announce din natin sino yung nanalo doon sa ating 7-day challenge. O sige, wrap up the session tonight, and then after that, I will announce kung sino yung winner. Okay? Okay, ma'am. Thank you po. Once again po, thank you very much, Doc Micah, for the very informative and insightful discussion po. Maraming salamat po for sharing your knowledge and with us tonight po. As we come to an end to tonight's session po, we would like to thank everyone for your time, presence, and willingness to grow. We hope that tonight's discussion reminded us that true prosperity begins with health, discipline, and the right mindset. And we look forward to seeing your reflection and participation in this week's challenge po. And now, Mamaika po, i-announce po niyo kung sino yung mga nanalo for this week po and last week po. Okay, so because you shared your testimony po, this 7-day challenge, I want to congratulate the winner po. Although lahat, actually natatempt na nga ako na bigyan kayo lahat ng bonus for tonight. Dahil sa ganda ng testimony ninyo, I will pick 2 sa ating mga sa nanalo po ngayon kasi I can't decide kung sino sa kanilang dalawa, but I will pick 2 winners po. Okay, for the 2 winners, you will receive a 1 free bottle of Nevron para ma-share nyo na ito sa inyong mga kaibigan. Ayan, at gusto nyo tulungan. So, 1 free bottle of Nevron po. So, Cyril, please take note of this. Una pong winner. Wala tayong background music, Tanananan. Kakanta na lang si Vincent.
Okay, sige. First winner po natin tonight. Nakita natin yung effect ng Nevron talaga sa kanya. The first winner is Ma'am. Sino po kaya? Ma'am eh. Ma'am Riza. Ayan, Ma'am Riza, you're the winner. Thank you, ma'am. Okay, and another winner po, dalawa kasi yung pipiliin po natin. Aside doon sa nakitang-kita natin yung effect sa kanya, maganda din po yung naging testimony niya talaga. Si Ma'am. Ma'am na naman. Sana? Ma'am Marciana Aliling. Congratulations, ma'am. Ayan, so pagka-vertigo, nagka-vertigo ka, nagka-blessing ka na one Nevron bata. Congratulations. Yes, congratulations. And I hope next week po, yung post natin, Facebook post, at kung makaka-invite po, kung sino po makaka-invite ng 3 kaibigan po, meron po tayong special bonus. So, just contact Cyril kung paano po mapapadala ang product ninyo, yung inyong bonus. Imagine, that's 1 bottle. Mahal na rin po yun, ano? And alam ko ang maitutulong po sa inyo. Thank you so much for this night. And Vincent, I think we have to close in a prayer. Okay, don't make a mistake. You have to do this. Ayan. I try to do this. Then you have to do it that way. Okay. Ayan, to formally close our session, we will have a closing prayer. We have, may we call on Ma'am Amelita Dingding po to lead the closing prayer. Please unmute your mic po. Thank you po. Okay, let's pray. Dear God, thank you po, Panginoon, sa araw na ito at naka-attend po ako ngayon sa seminar na ito ni Doc Michael. Dahil ko po, Panginoon, na ang aming natutunan, ang mga information na ibigay niya at aming natutunan, Panginoon, ay laging magbe-benefits, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na sa gayon, Panginoon, ay ma-share po namin sa mga nangangailangan nito, Panginoon. At gamitin po ang bawat isa na ma-share, Panginoon. At sa gayon ay makakatulong po, Panginoon, ang mga product ng holistic, Panginoon. Pagpatuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang holistic sa pangunguna ni Doc Micah and ang kanyang mga staff. Patuloy niyo po silang pangunahan, patuloy niyo pong bigyan ng wisdom, Panginoon, si Doc Micah, Panginoon, upang lalo pang marami siyang matulungan at marami pang matulungan, Panginoon, ang mga product na ito, Panginoon. Forgive us for our sins. Thank you for all the blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Mamay ka, nakamute po kayo. Sorry for that. So, okay, thank you for informing me. Well, thank you so much for tonight, for spending the night with you. Let's see each other again next Monday, exactly 6 p.m. po, so that we can present po yung inyong Facebook post at yung mga in-invite ninyo po ay makasama natin at exactly 6 p.m. So, see you on next Monday and have a blessed night po. Thank you po, Doc Micah. God bless you so much po. Thank you so much po, Doctor. Thank you. God bless po. Bye Thank you po. po, ma'am.